at pagsamba. Pwede po ba na lahat tayo ay tumayo at bigyan natin ng isang panalangin ng ating Panginoon? Yes, please. Jesus, panatilian po muna tayong manahimik at patuloy natin damhin ang presensya ng ating Panginoon. Yes, hallelujah. Yes, Father in heaven. Yes, hallelujah, Jesus. Yes, Father in heaven, Panginoon, maraming salamat, Ama. Sa umagang ito, Panginoon, sa magandang umaga na ipinagkaloob niyo sa amin, Panginoon. Sa buhay, Lord, sa kalakasan na ibinigay niyo sa amin, Panginoon. At maraming salamat, Lord, na idinala mo kami ngayon dito, Ama, sa iyong bahay, sambahan, Panginoon. Naniniwala kami, Lord, na hindi sadya, Lord, kung bakit narito kami ngayon, Panginoon. Dahil naniniwala kami, Ama, na may plano ka, Panginoon, sa pagpasok pa lang namin ng simbahan ito, Panginoon. Patuloy, Lord, na yung mga plano mo lamang, Panginoon, na mangyari sa buhay namin, Panginoon. Ihanda mo, Panginoon, yung sarili namin ngayong araw, Panginoon, upang makarinig ng iyong mga salita, Panginoon. Buksan mo ang aming puso at isipan, Panginoon, upang tumatak sa aming, Lord, ang iyong mga salita, Panginoon, at maisabuhay namin ito, Panginoon. At patuloy, Lord, mo ma-share namin sa kapwa namin, Panginoon. We pray, Lord, na yung mga kasama namin na wala dito ngayon, Panginoon, patuloy, Lord, na ikaw pa rin ang mamula sa buhay nila, Panginoon. Kung ano man, Lord, yung pinagdadaanan nila, Panginoon, may mga nararamdaman man lang silang sakit, Panginoon. Hihil mo sila, Panginoon, mula ulo hanggang paa, Panginoon. Patuloy, Lord, na sa iyo manggaling ang kagalingan, Panginoon. And we pray for Pastor Ray, Panginoon, na ipuin mo ang kanyang likuran, Panginoon, na patuloy na gumaling, Panginoon, ng kanyang likuran, Panginoon. And we pray for Ma'am Angie din, Panginoon, na makarecover na din siya, Panginoon, at makasama ulit namin sila sa pagpupuri sa iyo, Panginoon, every Sunday, Panginoon. Tinataas namin, Lord, sila, Panginoon. At patuloy, Lord, na naniniwala kami na ang kagalingan, Panginoon, ay nasa kanila na, Panginoon. At patuloy, Lord, na hinihil ko sila, Panginoon. Patuloy, Lord, na magtitiwala kami sa iyo, Panginoon. Patuloy kami kakapit sa iyo, Panginoon. At patuloy na itinataas sa iyo ang lahat, Panginoon, ng mga taong naririto, Panginoon, ng mga batang naririto. Mula sa mga gagamitin mo ngayong araw, Panginoon, patuloy namin ibibigay sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba, Panginoon. At yung pangalan mo lamang ang maitaas, Panginoon, at ang hindi namin mga pangalan, Lord. Patuloy, Lord, na magpupuri kami sa iyo, Ama. Patuloy na magpapasalamat kami sa iyo sa pangalan ng yung dakilang anak ni Jesus. Lahat tayo magsabi ng Amen. Amen, Amen. Maraming salamat sa kabutihan ng ating Panginoon. Ayan, hallelujah. Pwede po ba napatiin natin yung mga katabi natin para naman mas makilala natin sila? Batiin natin sila ng magandang umaga. Ayan, hallelujah. Yes, praise. Ayan, bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan ngayong umaga. Ayan, praise. Handa na po ba tayong umawi, sumayaw at magsama para sa ating Panginoon? Bakit parang ang hina mo? Handa na po ba tayong umawi at magsama
praise. Ayan yung mga bata po natin, pwede na po tayong pumunta sa mga teachers natin sa likod para makapag-start na din po kayo sa baba para maturuan mo na kayo ng praise. Ayan, maraming salamat po sa ating Panginoon at ayan, ngayon tayo tipon-tipon na naman tayo dito para pagpurihan siya, pasalamatan siya sa kanyang kabutihan sa atin sa pang-araw-araw. Ayan, may mga gusto po bang mag-testimony dito? May mga nahihiya po pero kailangan po tayong mag-testify para makita po ng mga tao kung paano kumikilos yung Lord po sa buhay po ng bawat isa. Ayan, sino po yung gusto mag-testimony ngayong araw? May gusto po bang mag-testimony mula po sa mga nanay natin, sa mga tatay natin at sa mga kabataan po? Ayan, sino pong gusto mag-testimony? May gusto po bang mag-testimony? Ayan, tinatawag ko si Levoy para sa kanyang testimony. Magandang araw po sa ating lahat. Gusto ko lang pong i-testify yung kabutihan ni Lord na naganap sa amin lately sa sa pamilya po namin. Even though mahirap-hirap po yung pamumuhay, si mama po kasi birthday niya po kahapon and sobrang bless po namin kasi kahit pa paano po meron pa rin pong binibigay si Lord na oportunidad para sumaya kami, para i-bless po kami lalo. And thank God po kasi si mama po mas pinupush niya po kami na mapalapit pa kay Lord. And pag hindi po kami nakaka-attend ng mga fellowship sa simbahan, pinapagalitan niyo po kami, kaya medyo thank God po kasi meron pong ina na katulad niya, yun lang po. Ayan, maraming salamat at ayan, nadagdagan na naman ng bagong taon yung buhay ng magulang niya. Ayan, maraming salamat kasi alam natin na naging Christian na din siguro si mama niya kasi ayan, di ba binira na lang sa mga nanay na pag umatid yung mga anak nila, lalo na pagbago pa is yung ipupush mo yung anak mo na mag-church kasi hindi mo pa naman alam yung church na pinapasukan. Pero ayan, maraming salamat sa buhay ng nanay niya kasi nga ayan, pinupush siya para makapag-church sa atin. Ayan, sino ba kung gusto mag-testimony ngayong araw? Ayan, tinatawagan na natin para sa kanyang testimony. First time po, sa tagal ko pong magsimba dito. Ngayon na po ako nag-testimony. Marami pa ako gustong pasalamat dito sa simbahan ko. Maraming pagsubok na dumating sa amin. Pero ito, Jover, na nanonood ngayon, gising siya. Matagal niya na ako gusto mag-testimony dito, pero nahiya kasi ako ito na, yung pangarap na makapag-testimony ako. Gusto ko lang yung pasalamat na dumating sa amin. Matagal niya lang, matagal niya lang na dinadasal na magkaroon siya ng magkakatrabaho. Pero binigyan siya. Salamat, Panginoon. Ganon, binigyan siya ng pero ako nalangin namin. Dalawa. Magkaroon siya ng PRC. Itong June lang po, tumating sa kanya na magkaroon siya ng PRC sa Holland. Gusto niya rin na makauwi, pero soon siguro, nandito rin siya makasama natin. Pero, ayun nga, papasalamat kami.
yung hiya natin, tanggalin po natin yan. Normal na po talagang mahiya, pero ayan, magdasal po tayo, panalangin natin sa Panginoon na bigyan tayo ng kalakasan, lakas ng loob para makapagsalita sa harapan at makapag-encourage po tayo ng kapwa natin. Ayan. Sino pa pong gustong mag-testimony? May gusto pa po ba? Ayan, tinatawagan ko si Denver po para sa kanyang testimony. Magandang umaga po sa atin lahat. Gusto ko lang po testimony yung mga nangyari sa akin. Sabihin natin yung mga araw ng mga dinosaur. Hindi yung mga nakaraang taon or mga naranasan ko. Gusto ko lang i-kwento sa inyo yung mga na-experience ko. Hindi ko sa pinagmamayabang, kundi pinagmamalaki ko dahil lahat ng inis na napagtagumpayan ko. Hindi dahil sa sarili ko kakayanan, kundi dahil sa Lord yun lahat. Gusto ko lang ikwento sa inyo yung mga naranasan ko na bata pa lang ako, natuto na ako na magbalat ng buto, magpulot ng kamote, tapos construction. Natry ko din na yung mag-secure ng ano lang naman, one time lang naman nata yun. Then, sobrang hirap yung halos mabilad ka sa maghapon. Naranasan ko na parang puputok na yung ulo ko, na parang gusto ko nang matumba dahil sobrang init, sobrang pagod. Yung nasusuka na ako kasi sobrang init nun eh. Last month ata yun, nagtrabaho ako. Naranasan ko rin na maulanan sa maghapon, basa ako ng umaga hanggang hapon. Tiniis ko yung lamig, tiniis ko yung pagod. Kasi kailangan to sa pang-araw-araw. Parang sabi ko sa sarili ko na parang ayaw na, tama na to, hindi na akong trabaho bukas. Pero nasabi ko lang yun kasi pagod na ako. Pero kinabukasan, bumalik pa rin ako. Kasi nga, kailangan ko para makaraos sa pang-araw-araw. Naranasan ko rin maging kasambahay sa bayan yun. At siyempre, hindi lang trabaho yung mga naranasan ko. Naranasan ko rin mapagalitan. Naranasan ko rin na sigawan. Pero that time, alam ko na malalagpasan ko lahat ng yan. Pero lahat ng mga naranasan ko nun, hindi ako ngayon nakatayo at nagsasalita sa inyo dahil lahat ng yun hindi ko kayang gawin kung wala ang tulong ng Lord. May mga panahon na minsan gusto ko nang sumuko, lalo na sa pag-aaral ko. Pero grabe kumilos yung Lord sa buhay ko na akala ko na hanggang doon na lang, pero ito ako ngayon, nagpapatuloy, third year na ako ngayon at pagtikimbot na lang, magiging tambay na. Yan, salamat sa Panginoon dahil may mga tao siyang ginagamit, nagpapalakas ng loob ko, at patuloy na naniniwala na kaya ko at malalagpasan ko yun. At isa pa sa pinag-pray ko, alam ko na balang araw, hindi nyo na ako makikita para tumugtog. At alam ko, darating din yung panahon, dahil alam ko at nararamdaman ko, nagagamitin ako ni Lord para tumayo at magbahagi ng salita para sa inyo. Dahil alam ko na naglalaro sa isip ko at paulit-ulit na kapag may nakikita ako sa harapan, mga nagtuturo, nakikita ko, naiinggan niyo ako na balang araw na sana nandun din ako, na sana yung gusto ng puso ko at alam ko na gusto rin ng Lord is alam kong matutupad dahil nga sabi nga, kung kalooban ng Lord ay walang imposible na kahit alam mo sa sarili mo na parang mahirap, pero kung si Lord yan, wala akong magagawa. Kaya nagpapasalamat ako sa Lord dahil lahat ng yan is nakaya ko sa minsan dumarating din sa mga point na kapag papasok ako, sobrang late na ako, binibilisan ko yung takbo. May time na muntik-muntik na rin mag-disgrasya. May time na yung mga pasaway din na muntik na ako masagi. Pero salamat sa Lord dahil nakakarating ako sa school, nakakauwi na ligtas. At ayun, malaking pasasalamat ko dahil hindi niya ako hinayaan na manatili sa sitwasyon na
na parang wala na lang gawin, na parang mag-stay na lang sa ganun. Kaya praise God dahil hanggang ngayon at nagpapatuloy pa din, nagpapagamit pa rin kahit madami pagsubok. Dahil lahat ng yun, naranasan ko na noon, kaya para sa akin, sisiw na lang ngayon. Yan. Salamat po sa Panginoon. Ayan, please, ay maraming salamat sa buhay ni Denver. Yan. Kung iisipin niyo po, parang yung mga leaders natin parang wala na mga problema or parang ang easy lang kasi parang kung makikita niyo patuloy pa rin silang maawit, patuloy pa rin na tumutugtog dito sa harapan, patuloy pa rin nagpapagamit sa Panginoon. Pero sa kabila po ng lahat ng yun, nasa likod namin si Lord na nakaagapay. Siya yung bumubuhat kung ano man yung bigat na nararamdaman ng bawat isa. Ayun, patuloy po natin ipag-pray yung mga kapwa kabataan natin kasi hindi din natin alam kung ano man po yung pinagdadaanan nila. Mas magandang patuloy natin silang ipanalangin. Ayan. Ayan po, mahirap po talaga pinagdadaanan na ganun. Habang nag-aaral ka, nagtatrabaho ka. Kasi naranasan ko na din yan noon. Kahit hindi kasi ako pumapasok lagi eh. Nagtatrabaho ako kay Ma'am Jo. Ayan. Pag alam kong pag may mga walang quiz, ayan, matik po nag-absent talaga ako. Totoo po yun. Pero nagpapasalamat ako kasi kahit na palagi akong absent noon, nakuha ako sa scholarship sa school. Ayan na nakatulong sa akin para sa lahat ng mga gastusin. Pero ayan, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi alam ko na binigyan niya ng lakas ang bawat isa para paghatiin yung oras sa pag-aaral, sa pagtatrabaho, ganun na rin sa pagpapagamit para sa ating Panginoon at patuloy na pag-share ng kanyang mga salita. Ayan, salamat po sa buhay ng bawat isa. Pwede po pa bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon dahil sa muling po na kabutihan na binibigay niya sa atin. Ayan, bago po tayo tumuloy sa isa nating gawain ay may video po tayo na papanoodin na kaganapan po na nangyari po kahapon sa kabilang pong lote. Maraming salamat sa Diyos. Ayan, may mga kaganapan po na nangyari kahapon. Yung buong LCC Youth po, hinati po sila. Yung ibang kabataan po natin, nag-stamp dial po sila sa Puro 4. At yung iba naman po ay pumunta sa isang church natin, doon sa iba po para magbahagi ng mga school supply sa mga kapwa natin. Ayan, ngayon naman po, gusto niyo po ba makarinig ng isang special number po? Sino po gusto makarinig ng isang special number?
Ayan, tinatawagan ko po si Penelope para po sa kanyang special number. Sa kabila ng lahat
sa mga napanood natin ngayon sa special number po ni Penelope. Tunay po na napakabuti ng ating Panginoon. Ayan, bigyan pa natin ng isang malakas na palakpak ang ating Panginoon. Praise, hallelujah. Ayan, minsan pa po inaanyayahan ko na tayo tumayo at umawit sa ating Panginoon upang maging handa tayo sa message na ipapahayag ngayon ni Pastor Mark. Ayan. Maraming salamat sa ating Panginoon. Ayan, sabay-sabay tayong umawit, sabay-sabay tayong magpasalamat sa ating Panginoon. Damhin natin yung handa at patuloy na buksan ni Lord yung puso natin at maging handa tayo sa mga mensaheng maririnig natin ngayong araw. Jesus. Seize the battle, you see my victory. And all
ating Panginoon. Ready po tayo lahat na magsiyo po. Ayan, tinatawagan ko po si Pastor Mark. Ibanghihian tayo ng salita ng ating Panginoon. Good morning sa bawat isa. Morning, Pastor. At syempre, hindi mawawala, batiin natin ang ating mga katabi. Kamayan niyo po, good morning. Oh, kumindat po. Pagkindat pa. Ayan. Tama yan. Good morning. Ayan. Ayan. At talagang nakakatuwa na muli ay tayo ay nagsasama-sama para sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Hindi mo sapat na napapakinggan natin, dapat ina-apply mo natin sa ating buhay. Ano po? Kung babalik po ang Panginoon, ready na po ba kayo? Amen! Parang nagdududa yung katabi mo. Parang di pa siya ready. Ayan. Kumusta po ang bawat isa? Alam ko po na ang iba po sa inyo ay nakaranas ng iba't ibang mga pagsubok ng buhay. May mga kakulangan, may mga sakit, pero nakasurvive tayo ngayong linggong ito. Amen? Amen. Kaya talagang nakakatuwa. No? Sinusubukan ko pong maglagyan ng subtitle ng ating mga PowerPoint. Ayan. Susunod, ano yan, English. Next week, mga Koreano. Ayan. Korean subtitle. Ayan. Sa mga mahilig sa K-drama. Ayan. 173 days na lang, Pasko na. Baka magulat yung kaibigan natin, yung missionary natin, si Lincoln. Ganito pala sa Pilipinas, nagka-countdown na. Pero ang original, nagka-countdown tayo mga Pinoy, September. So, pero sa LCC, July pa lang. Mag-countdown na tayo ng Pasko. No? Konti na lang, magtatapos na ang 2026. Ang tanong, kumusta ka bilang anak ng Panginoon? Kumusta ka bilang matapat na lingkod niya? Ilan ng kaluluwa ang nakakilala sa Panginoon dahil sa iyo? Tanong, ilang prutas na ang meron ka? 173 days bago magpasko. Magtatapos na ang taon, tunay ba na ikay lumago na sa pananampalataya mo sa Panginoon? Kumusta ang prayer time mo? Kumusta ang devotion time mo? Yung quiet time mo, kumusta? Tandaan po ninyo, ang bawat laban ng buhay ay mapapagtagumpayan kung meron kang oras na makipagbanding sa ating Panginoon. Mapapagtagumpayan natin ang tukso, ang bisyo, magkakaroon tayo ng direksyon kung meron tayong oras sa Panginoon. Amen? Amen. Tanungin mo katabi mo, nag-devotion ka na ba? Prayer time. Ang ating mapapag-aralan po, ang pamagat po ay, basahin natin sabay-sabay, no? Na may puso. 1, 2, 3, go! Mula sa malabong paningin, tungo from blurred vision to clear faith. Kung meron po kayong Bible na dala, physical or digital, pakibuksan niyo po ang inyong Bible sa Mark chapter 8, verse 22 to 26, or Marcos, Kabanata 8, mga talata 22 hanggang 26. So, nakita na po. Ayan. Pilitin po natin na makapagdala po
ng Biblia. Ano po? Gamitin mo natin yung Bible kasi sa ibang bansa bawal ho yan. Pero sa Pilipinas, ang dami-dami nagkalat ng Bible pero hindi binabasa. Dali ho natin, gamitin ho natin. Baka mapanis. No? Gamitin ho natin yung Bible. Huwag natin hayaan na magkaroon ng alikabok. Amen? Sige po. Nababasa niyo po ba? Ang ating mapapag-aralan ay tungkol po sa si Jesus ay nagpagaling po ng isang pula. Ano po? Ayan. May lamang po ang mga talata. No? Pero bago po muna lahat, tayo po'y manalangin. Pikit ang mata, bubumulo, let's pray. Humingi tayo ng karunungan, talino sa Panginoon upang maintindihan po natin ang kanyang salita. Aming Panginoon, salamat po sa panibagong umaga na binigay niyo po sa pagkakataon ng kami po ay gumising, Panginoon. Lord, muli Panginoon, samahan niyo po kami sa aming pag-aaral ngayong umaga. Kayo po ang siyang magbigay po ng karunungan, talino, Panginoon. At tulungan niyo po kami na makapag-focus, Panginoon, sa aming aralin ngayong umagang ito, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tanong ko lang po, no? At total naman po, July na, sino po dito ang mag-birthday ng ngayong buwan? Pwede po bang pumunta po sa harapan? Mga mag-birthday po ng July? Ako? Ayan. Sige. Bago muna tayo magsimula, ipag-pray na natin sila. Sino po ang may birthday ng July? Ayan po na po sa harapan. Punta po tayo sa harapan yung mga mag-birthday ng July. Ang alam ko si Sam. Sam, punta ka dito sa anak. Nagre-ready ako sa May. Naghahanap ako ng Pokemon eh. Baka hindi ako papasukan sa gate. Sige, ipag-pray mo natin itong mga minamahal natin na mag-birthday ng July. Ano po? Sige po, i-extend po natin ang ating mga kamay. Ayan. Talaga, no? Extend po natin ating mga kamay sa kanila at ating tingin ng basbas sa Panginoon, okay? Let's pray. Lord, salamat po sa mga kapatiran po namin na muli, Panginoon, na mag-birthday po ngayon na July. Lord, pagpalain niyo po ang kanilang buhay, Panginoon. Pagpalain niyo rin po, Panginoon, ang kanilang mga nais pong maabot, Panginoon, sa kanilang buhay. At sa lahat ay, Lord, patuloy niyo po na gabayan niyo po sila sa bawat desisyon na kanilang gagawin, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng magandang kalusugan, Panginoon, physically, emotionally, mentally, Panginoon, at spiritually. Panginoon, ay pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga kanilang likhang kamay. At higit sa lahat, maging blessing din po sila, Panginoon, patuloy sa mga kanilang mga minamahal. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan po natin. Advance happy birthday. Mula sa malabong paningin kung sa malinong na pananampalataya. Ito po yung kwento ng pagpapagaling ng Panginoong Jesus sa isang bulag na sa lugar ng Bethsaida. Ano po ang pangalan ng lugar? Bethsaida. May kasabihan na hindi lahat ng may mga mata ay nakakakita. Totoo ito. Hindi lamang sa pisikal na paningin, kundi lalo na sa spiritual. May mga taong malinaw ang kanilang paningin, ngunit hindi nila nakikita ang katotohanan ng Diyos. Maaaring tayo mismo ay dumagalo sa simbahan, nagbabasa ng Biblia at nagpipray. Ngunit may mga pagkakataon hindi pa natin lubos na uunawaan ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Tama po ba? Minsan, napapaisip tayo, Lord, ano na next? Lord, hindi ko po alam kung ano ang next chapter ng buhay. Dito po sa Mark chapter 8, verse 22 to 26.
makikita po natin. Kahit maikli lamang, pero kung titingnan niyo po, talagang, ay, malalim pala. Hindi lang ito. Po. Sige po, kung inyo po nakikita, ay sabayan niyo na lamang po. Pero kung hindi po, hayaan niyo pong basahan ko po kayo ng talata. Pagdating nila sa Bethsaida, dinala ng ilang tao kay Jesus ang isang bulag at pinakausapan nilang hituin niya ang taong ito. Inakay niya ang bulag at dinala ito sa labas ng bayan. Matapos duraan at takpan ng mga mata nito, ang kanyang kamay, tinanong ni Jesus, may nakikita ka ba? Tumingin ang lalaki at sumagot, nakakakita po ako ng mga tao, ngunit para silang mga punong kahoy na naglalakad. Muling nilagay ni Jesus ang kanyang mga kamay at sa mga mata ng bulag. Sa pagkakataon ito, tumingin mabuti ang bulag. Anumbalik ang kanyang paningin at nakakita na siya ng malinaw. Sinabi sa kanya ni Jesus, maaari ka nang umuwi. Huwag ka nang bumalik sa bayan. Napakinggan po ba mabuti ang ating maikling kwento? Sige. Saan naganap ang paggaling, ang paggamot? Bethsaida. Sino ang mga tauhan? Si Jesus, ang bulag, ano pa? Yung mga nag-akay sa bulag. Pero bago muna lahat, no, ay nangyari itong kwentong ito sa pagitan ng nagpakain ng Panginoong Jesus. At merong pinapaintindi ang Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. Ngunit tila ata nahihirapan ang kanyang mga alagad na unawain ang ibig sabihin ng Panginoon. At pagkatapos ng kwentong yan ay kinonfess ni Peter na ang Panginoong Hesus ay Kristo. Doon nangyari po yun, okay? Kaya, pero po, sa kwentong iyan, sa pangyayari pong yan, ay pinakita ng Panginoon ang kalagayan o estado ng spiritual ng kanyang mga alagad. Ginamit ni Marcos ang himalang ito upang ipakita si Marcos o Mark, yung author, no? Ang kalagayan ng mga alagad. Tulad ng bulag na lalaki, unti-unti rin bubuksan ni Jesus ang kanilang spiritual na paningin hanggang sa lubos nilang makilala kung sino siya. Sa kabila ng maraming nasaksihan ng mga alagad na mga himala, ngunit ang kanyang mga alagad ay tila sarado pa ang isipan. Sino ba talaga ang aming sinusunod? Sino ba itong Panginoong Jesus? Tila meron silang problema. Hindi pa nila lubusang kilala ang Panginoon. Pero, saksi ang mga alagad sa mga himala na kanyang ginawa. Pero tila ata sa kabila ng mga bagay na pinakita ng Panginoon ay tila nandun pa rin yung pagdududa, nandun pa rin yung kawalan ng pananampalataya. Minsan tayo rin. Sa kabila ng mga tagumpay na binigay sa atin ng Panginoon mula sa sakit, sa problema, tila hanggang ngayon, nakwe-question pa rin natin ang Panginoon. Lalo na kung haharap muli tayo sa isang laban ng buhay, bagyo ng buhay. Mula sa kwentong ito, matutuhan natin ang tatlong katotohanan tungkol sa paraan ng Diyos
sa pagbubukas ng ating spiritual na paningin. Una, kinikilala ni Jesus ang ating pangangailangan. Jesus recognized our need. Dinala ng mga tao ang bulag na lalaki kay Jesus at nakiusap silang gamutin siya. No? Hindi kayang lumapit ng lalaki sa sariling niyang lakas. Kailangan niyang tutulong at kailangan niya ng matulong. Kailangan niyang masigit ang Panginoong Jesus. Ganito rin ang kalagayan ng tao spiritual. Dahil sa kasalanan, hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Kailangan natin ng biyaya at habag ng Panginoon. Huwag po natin kalimutan ang dahilan bakit tayo naligtas, bakit tayo naging Christian. Hindi dahil sa sarili nating gawa o gumagawa ka ng mabuti o umaatin ka palagi ng church. Tayo'y naligtas, tayo'y naging Christian dahil sa biyaya ng Panginoon. Sa tulong ng mga taong unang nakakilala sa Kanya. No? Tayo, kung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, iniimbitahan tayo ng ating mga kaibigang mga Kristiyano. Minsan pinagtataguan pa natin yung mga kaibigan natin na nagyayaya sa simbahan. Kagabi, ay nakita ko ang mga kabataan, lagi ko silang ini-invite. Hindi ko po sasabihin yung lugar, pero ang clue, Tondo. Pero po, nung nakita po nila ako, kasi may nagsabi lang sa akin, papunta sa kanyang tricycle, kulong-kulong, so open yun. Nung nakita daw ako, binuksan daw nila yung payong nila. Ay, gano'n ba? Sayang. Sabihin ko, invite ko sana ulit eh. Sabi ko, ba't sila nagbukas ng payong? Eh, hindi naman umuulan. Kakatapos nung tumila na yung ulan. Baka shy type. Minsan, no, naiinis tayo. Dati naiinis tayo sa mga kaibigan natin. Ano to? Pahayaya ng church. Church na naman. Pero, nung nakilala natin ang Panginoon, nagkaroon tayo ng tunay na pananampalataya, natutuhan natin na ma-appreciate sila. Sa tulong nila, mas nakilala natin ang Panginoon at ang Kanyang plano ng kaligtasan. Kaya, kung ikaw man yung taong iniimbitahan noon ng mga kaibigan mong Kristiyano, sana magpasalamat ka sa kanila. Sa mga kaibigan na patuloy na niyayaya ang kanyang kaibigan na hindi pa nakakilala sa Panginoon, huwag kang susuko. Isang araw ay magbubunga ang iyong mabuting gawa. Ang problema kasi yung rejection. Pero, ganun talaga. Pero hindi ho tayo susuko. Kasi mahal natin ang kaibigan natin. Amen? God takes the initiative in reaching those who are in need. Jesus alone is able to bring true healing and salvation. Nakita natin na mas kailangan ng mga tao ang Panginoong Jesus. Hindi matatapos ang pangangailangan. Pero mas kailangan nila, tayo, ang Panginoong Jesus, araw-araw. Ang Diyos ang unang kumikilos upang lapitan ng taong nangangailangan. Si Jesus ang tunay na tanging makakapagbigay ng tunay na kagalingan at kaligtasan. Nangangailangan ka ba ng kagalingan mula sa iyong sakit? Lumapit ka sa Panginoon.
O baka may kaibigan ka na nangangailangan ng kagalingan, ilapit mo sila sa Panginoon. Kagalingan hindi lang ang pisikal, kundi emosyonal, spiritual, o mental. Yun ang tunay na kaibigan. Nilalapit niya sa Panginoon. Many people place their confidence in their own abilities, wealth, or wisdom to find peace and security. However, this passage reminds us that genuine transformation begins when we acknowledge our need for Christ. Marahil ay may mga taong umaasa sa sariling kakayahan, kayamanan o karunungan upang magkaroon ng kapayapaan. Ngunit pinapaalala na talatang ito na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula kapag kinilala natin ang pangailangan kay Kristo. Ngunit hindi lamang kinilala ni Jesus sa pangailangan ng lalaki, makikita rin natin na may natatanging paraan siya ng paggawa. Pangalawa, pinagdaraanan ni Jesus ang tao sa proseso ng pagbabago. Jesus leads us to process of transformation. Totoo naman po. No? Yung mga tao na nakakilala sa Panginoon, hindi agad-agad na talaga nababago. It takes time, it takes process. Katulad ko po, unti-unti binabago ako ng Panginoon. Hindi ako perpekto. Ang aking buhay pananampalataya ay mayroong high and low. Pero sa kabila ng lahat, sa biyaya ng Panginoon, nakikita po ninyo ako sa inyong harapan. Hindi po sa sariling diskarte ko, pero dahil sa biyaya ng Panginoon. At tayo rin po, salamat sa Panginoon sa biyaya niya, sa kabila ng ating mga pagkukulang, mga nagagawang mali. Nandyan ka pa din. Binibless ni Lord. Pero mga kapatid, darating ang panahon, sana po, iwan na po natin ang mga maling gawain. Kagabi ho, sa Bible study, may nakausap kong kabataan at nakikita ko sa kanya ang potensyal na maging isang leader din. Kaya lang, meron siyang struggle. Katulad ng mga struggle din ng isang lalaki. Lulong sa mga issue, sa pressure, ng kaibigan. Pero sabi ko sa kanya, pero nakikita ko sa kanya kanyang sincere na nais niyang magbago. Kaya lang, tila natatalo siya na kanyang dating pagkatao. Pero sabi ko sa kanya, patuloy ka lang sa Panginoon. Kung gagamit tayo ng sariling lakas natin, talo tayo. Pero, ibigay mo sa Panginoon yan, kung bumagsak ka, ikaw'y magpakumbabang lumapit sa Kanya, humingi ng sorry. Alam niyo po yung kanta na gusto mong bumait, pero hindi mo magawa. Minsan, mga minamahal, kailangan nating umasa sa biyaya ng Panginoon. Sabi ko sa kanya, anak, tandaan mo, mas malaki ang pag-ibig ng Diyos kaysa sa mga nagawa mong kasalanan. Mga kasama, kung meron man kayong kung nahihirapan kayo sa inyong habitual sin, ilapit mo sa Panginoon. At kung bumagsak ka, bumangon ka. At pag-aralan mo mabuti, bakit kaya ako bumagsak? Baka kasi siguro dapat umiwas na ako. Again, prevention is better than cure. I-assess po ninyo, bakit ka bumagsak? No? Kasi ang diablo, gagamitin yan eh. Ay, hindi ka nakarapat dapat. Kasi gumawa ka ng mali. Pero, kung ikaw ay magpapakumbabang lalapit sa Panginoon,
Patatawarin ka niya. God is faithful and just. Confess mo ang inyong kasalanan sa Kanya at patuloy ka lumakad sa Kanya. Inakay ni Jesus ang lalaki palabas ng nayo. Pagkatapos, hiniko niya ito, ngunit hindi pa agad naging ganap ang paggaling. Nang tanungin siya ni Jesus kung may nakikita na siya, sinabi niya, nakakakita ko ng mga tao, ngunit para silang mga punong kahoy na naglalakad. Pagkatapos ay muli siyang hiniko ni Jesus at saka lamang niya naging ganap ang kanyang paningin. This was not because Jesus lacked power, rather he intentionally healed the man in 2 stages to teach the important spiritual lesson. Like the blind man, the disciples were gradually coming to understand who Jesus truly was. Soon after this event, Peter confessed that Jesus is the Messiah. Yet even he did not fully understand Christ's mission. The spiritual vision was still developing. Mga minamahal, no? Kung patuloy po tayong lalakad sa Kanya, maiintindihan natin kung ano ang plano ng Panginoon sa ating buhay. The more na mag-focus tayo sa Panginoon, the more na maiintindihan natin ang nais niya, ang kanyang kalooban. Kaya lagi po sinasabi sa mga kabataan, alamin mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Kasi lahat gusto abutin, gusto mangyari ganyan. Pero paano kung hindi yan ang kalooban ng Panginoon sa buhay mo? Hindi sayang ang oras mo, ang resources mo. Hindi ito dahil kulang ang kapangyarihan ni Jesus, sa halip sinadya niya ang 2 yugto ng himala upang magturo ng isang mahalagang aral. Tulad ng bulag na lalaki, ang mga alagad ay unti-unti rin nagkakaroon na malinaw na pagkakilala kay Jesus. Pagkatapos lamang ng pangyayari ito, ay pinahayag ni Pedro na si Jesus ang Mesiyas. Ngunit kahit noon ay hindi pa niya lubos na nauunawaan ang misyon ni Kristo. Ang kanilang espiritual na paningin ay patuloy ang paglilinaw. Kumusta ang pagkakilala mo sa Panginoong Jesus? Kumusta? Uulitin ko, magtatapos na ang 2026. Kumusta ang relasyon mo sa Panginoon? Mas malinaw na ba ang Panginoong Jesus sa buhay mo? Mas nakikita na ba si Jesus sa mga kilos mo, sa inyong pananalita? Malinaw na ba ang gustong mangyari ng Panginoong Jesus sa buhay mo? Kung susundin mo ulit ang sarili mo, di ba puro kalungkutan, puro sablay? Pero kung susundin mo ang kalooban ng Panginoon sa buhay mo, nakakatiyak ako, merong bago sa buhay mo. God has the power to transform lives, but He often chooses to accomplish His work through a process. Sanctification is God's ongoing work of shaping believers into likeness of Christ. Ito po yung goal po natin bilang Kristiyano. Hindi lang po pag-akyat sa langit, dapat maging katulad po tayo ni Kristo. Likeness of Christ. Kung ang tingin niyo po, ang pagiging Kristiyano ay tungkol sa pag-akyat sa langit ay hindi po. Sanctification is God's ongoing work of shaping believers into likeness of Christ. Dapat yun po ang goal natin. Maging katulad po tayo. Magkaroon po ng Christ-like character. Ang Diyos ay may kapangyarihang baguhin ng tao, ngunit madalas ginagawa niya ito sa pamamagitan ng isang proseso. Ang pagiging banal o sanctification ay isang patuloy na gawain ng Diyos sa buhay ng mananampalataya. He is changing us from glory to glory.
Kung tila mabagal ang iyong paglugo sa pananampalataya, huwag mawalan ng pag-asa. Maaaring hindi mo pa nakikita ang buong larawan ngayon, ngunit ang Diyos ay hindi pa tapos sa kanyang ginagawa sa iyong buhay. Amen? Baka naiisip mo, wala na akong pag-asa. Hindi ko na mababago ang sarili ko. Ay, Christian na ako pero bakit ganito pa rin ang ginagawa ko? Pero alam mong mali. Tama po ba? Kaya lang, naglalaban yung old nature natin eh. Kapag ang isang mananampalataya, no? Tumanggap na sa Panginoon, Christian na siya, no? Nagkakaroon siya ng panibagong pagkatao. Sabi nga siya ay new creation dahil siya ay isang Kristiyano na. If your spiritual growth seems slow, do not lose heart. You may not yet see the complete picture, but God is not finished working in your life. Continue trusting Him, knowing that every step is part of His perfect plan. Patuloy po tayong umasa sa Kanyang biyaya. Sa panahon na tayo bumabagsak, nagkakamali, please. Rather, lumayo sa Panginoon. Lumapit ko sa Kanya, magpakumbaba. Lord, sorry. Tulungan niyo po ako. Kasi ang gusto ng Diablo, oo, kamali ka. At doon papasok ang Diablo. Di ba? Ikaw kasi yan eh. Hindi mo kaya yan. Mas maganda, lumayo ka na. Hindi ka na. Kasi yun ang goal ni Satan. Ang bawat mananampalataya, lumayo sa Panginoon. Yun ang goal niya. Sabihin mo katabi mo, huwag ka layo. Minsan ang Diablo ay tuso. Gumagamit din siya ng mga bagay na minsan, pili mo oportunidad. Minsan, kala mo blessing. Yung pala, hindi pala. Ito ang lagi kong sinasabi sa mga kabataan natin. Hindi lahat ng opportunity ay blessing. Oo, kumikita nga ng malaki. Pero, ano ang kapalit? Relasyon mo sa Panginoon. Please, bago mo kayo gagawa ng desisyon sa buhay po ninyo, ipag-pray niyo po muna. Hindi lahat ng opportunity o magandang pagkakataon ay biyaya. Kaya nga dapat po malinaw po ang ating paningin sa ating Panginoon. Ang proseso ay hindi ang katapusan ng kwento. May layunin ng Diyos sa bawat hakbang ng ating paglalakbay. Sorry po, mali yung spacing. Tandaan po natin itong talatang ito. No? Sinulat po ni Pablo. At dahil naaalis na ang takip sa ating isipan, nakikita na natin ang kapangyarihan ng Panginoon. At ang kapangyarihan ito ay mula sa Panginoon na siyang banal na Espiritu. Ang siyang unti-unting bumabago sa atin hanggang tayo ay maging katulad niya. Again, we are changing from glory to glory. Ang isang mananampalataya, sa tingin mo, wala nang mababago sa'yo, hindi ka na kaya ng Panginoon, huwag mo tayong maniwala sa kasinungalingan. Hindi ka iiwan ng Panginoon, hindi ka niya pababayaan. Yung pagbabago na ginagawa sa iyo ng Panginoon ngayon sa buhay mo, hindi pa tapos yan. Hindi pa tapos. Hindi pa sumusubo sa iyo ang Panginoon. Alam ko po, ang bawat isa ay naghahangad na maging mabuting Kristiyano. Tama po ba? Kaya lang tila tayo ay napapaghinaan ng loob wala sa mga dati nating bisyo, dati nating maling ginagawa, maling kaugalian. Pero hindi pa po tapos ang Panginoon sa buhay mo. Kung akala mo ay tapos na, ang laban mo sa buhay, hindi pa.
nagsisimula pa lang tayo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, magpatuloy ka. Magpatuloy ka sa iyong pananampalataya. So all of us who have that veil removed can see and reflect the glory of the Lord. And the Lord, who is the Spirit, make us more and more like Him as we are changed into His glorious image. Yung pagbabago na ginagawa sa atin ng Panginoon, hindi pa tapos. Kaya, magpakorek tayo, mag-repent tayo, tigilan ang ginagawang mali. Lalo pa po tayong mag-serve, gamitin ang buhay natin na bigyan, ngiti ang Panginoon. May nakakakita man o wala. Amen? Pangatlo, ito pang ulit. Yes, tapos na. Naiintindihan ko po, tapos na. Ito pang ulit. Kinokompleto ni Jesus ang kanyang gawain. Jesus completes the work He begins. Meron pa pong pagkakataon, meron pa pong pagbabago ang mangyayari sa buhay mo kung patuloy ka magpo-focus sa Panginoon. Akala mo, ikay tinalo na ng bisyo? Akala mo, wala nang opportunity sa buhay mo? Diyan ka nagkakamali. May magandang plano sa iyong Panginoon. Nais niyang best para sa iyo. Kaya lang, kinakailangan mo malaman ang kalooban niya at gawin ito. Hindi lang sapat na nalaman mo, pero dapat gawin mo. Pagkatapos ng ikalawang paghipon ni Jesus, naging ganap ang paningin ng lalaki. Nakakita na siya ng malinaw. Pinapakita nito ang gawain ni Jesus ay hindi kalahati lamang. Ang kanyang sinimulan ay kanyang tinatapos. Ganito rin ang ginagawa niya sa bawat mananampalataya, bawat isa sa atin. Maaaring hindi pa tayo ganap ngayon, ngunit patuloy niya tayong hinuhubog hanggang sa maging katulad niya. Kaya natutuwa ako sa testimony ni Kuya Denver. Panalangin ko, isang araw, sila naman dito. Masaya ako. Napalitan ako. Panalangin ko, magkaroon tayo ng good pastor. Panalangin ko, magkaroon tayo ng associate pastor. Kaya, proud ako sa bawat mga kapwa ko lingkod na nakakatuwa sila, no? Nakakatuwa, nakaka-proud. Kaya, kapag nakikita ko ang kanilang pagsusumikap, nahihiya ako na hindi ko ibigay yung best ko. Kaya, sa mga kapwa ko lingkod, salamat. Salamat. At magpipray ako na isang araw, kayo naman dito. Dahil hindi pa tapos, ang Panginoon sa inyo, patuloy siya na kumikilos. Kaya lang, ang tanong, ang desisyon, gusto mo pa rin ba na sumunod sa Kanya? Ang Diyos ay tapat sa pagtupad ng Kanyang layunin. Ang Kanyang gawain ng pagliligtas at pagbabago ay pagpapatuloy hanggang sa ito ay maging ganap. Trust the Lord even when you cannot yet understand His plans. Continue following Him faithfully, serving Him wholeheartedly, and walking in obedience, knowing that He never abandoned His children. Magtiwala sa Panginoon kahit hindi mo pa nakikita ang lahat ng Kanyang plano.
patuloy na sumunod, maglingkod at manatiling tapat sapagkat ang Diyos ay hindi sumusuko sa kanyang mga anak. Ang ministry, ang paglilingkod ay hindi lamang hanggang dito sa loob ng church. Ang ministry ay hanggang sa labas din ng church. Opo, sa bahay mo, sa school, sa barangay, sa trabaho mo. Ang ministry ay nangyayari sa labas din ng church. Kaya mga lingkod, mga kapwa ko lingkod, yes, yung katabi mo, ikaw ay lingkod ng Panginoon. Gamitin ang buhay na magbibigay ng ngiti sa Kanya. Tama na ang isang Kristiyano talunan ng bisyo. Tama na ang isang Kristiyano na tinatalo ng anxiety, depression. Panahon na para mag-step up. Ang huling makakatulong sa kanyang sarili ay ang kanyang sarili din. Baliwala ang mga tulong ng mga kaibigan o minamahal kung hindi mo tutulungan sa sarili mo. Panahon na para mag-mature at huwag nang maging baby Christian. Pabalik na ang Panginoon. Pabalik na ang Panginoon. Kung sana lahat tayo maabutan niyang tapat sa kanyang pagbabalik. Amen? Transformation begins when we allow Jesus to touch our lives. Even when our spiritual growth seems slow, we should never lose hope because God is faithful to complete the good work He has begun to us. Therefore, let us never stop coming to Christ, for He alone can give us clear spiritual vision and life that is fully centered on Him. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula kapag hinayaan natin si Jesus ay humipo sa ating buhay. At kahit tila mabagal ang ating paglago, hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa sapagkat ang Diyos ay tapat at tatapusin ang kanyang mabuting gawain sa atin. Kahit huwag tayong tumigil sa pag-aalapit sa Kanya sapagkat Siya lamang ang makakapagbigay na malinaw na spiritual na paningin at ng buhay na lubos na nakasentro sa Kanya. Sabay-sabay natin basahin ito. 1, 2, 3, go. Si Jesus tatapusin ko po itong ating sermon sa talatang ito. And I'm certain that God who began the work within you will continue His work until it is finally finished on the day when Christ Jesus returns. Natitiyak ko, ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Panahon na mga minamahal, lalo pa tayong lumago sa pananampalataya. Mas malalim pa na pagkakilala sa Panginoon. Hindi lang sapat na alam mo na napako siya sa krus. Panahon na para malaman mo na siya rin ay tinapay ng buhay, ilaw ng mundo, at marami pang iba. Mga minamahal, panahon na para lumago. Wake up, gising. Ang tunay na purpose po natin ay higit pa sa pagkita ng pera. Hindi po ako magiging impokrito sa inyo. Opo, kailangan natin pera, pero bilang mga anak ng Panginoon, kung unahin natin siya, ibibigay niya ang pangangailangan natin. Kaya tayo po ay pumunta sa pangalawang bahagi po. Tayo po ay magkakaroon ng Communion Sunday. Ayan. At hinahanayahan ko po ang ating mga kabataan na mag-distribute po ng ating mga elements.
ng Sunday po ay pag-alala po natin sa banal na hapunan po. Ang bawat po na sasama po sa ating communion na Sunday ay kinakailangan po i-examine ang kanyang puso. Bago po tayo kumain, uminom ng mga elemento, ay ating saliksikin ang ating puso. Kung meron man po nakatagong kasalanan, ay i-confess natin sa Panginoon. Humingi po tayo ng patawad. Sige po, bago po tayo mag-take ng bread, ng juice, ay humingi po tayo ng kapatawaran sa mga nagawa natin pagkakamali, kasalanan, i-confess. Sabi po ni Pablo, everyone ought to examine themselves before they eat of the bread and drink from the cup. Bago po tayo kumain, saliksikin po natin. Mag-pray po muna kayo. Mag-pray po muna tayo sa Panginoon. Lord, nakikita po ninyo ang aking puso. Patawarin niyo po sa mga nagawa ko ng kasalanan. Ang banal na hapunan ay hindi lamang basta pag-inom, pagkain, pero ito po'y pag-alala sa ginawang sakripisyo ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Tayo po'y manalangin sa Panginoon, humingi ng sorry, kapatawaran. I-confess po natin, mag-repent. Iba ay mag-focus na makapag-usap sa Panginoon, humingi po ng kapatawaran. Bago tayo kumain, bago tayo uminom ng mga elemento, i-confess natin sa Panginoon ang mga kasalanan na gawa natin. Nakakuha na po ba lahat ng mga elemento? Nakapag-confess na po ba sa Panginoon? Meron na po lahat? Sige po. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread, and He was given thanks.
He broke it and said, "This is my body, which is for you. To this in the remembrance of me." In the same way, after the supper, he took the cup and said, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Thank you, Jesus. Let's pray. Let's pray. Lord, salamat po. Dahil binigyan niyo po kami ng pagkakataon upang makibahagi po sa inyong banal na hapunan. Lord, tulungan niyo po kami na patuloy po na maging tapat hanggang sa inyong pagbabalik. At Panginoon, patuloy po kami, Panginoon, na maglingkod ng buong puso at gamitin po ang aming buhay na magbibigay po ng glory po sa inyo. Kaya Panginoon, salamat po sa inyong sakripisyo sa krus. Salamat po sa inyong pagmamahal po sa amin. Sa kabila ng aming pagkukulang, Panginoon, kasalanan, kayo po'y matapat at patuloy na nagmamahal po sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, maraming salamat sa kabutihan ng ating Panginoon at sa mga na-share po ni Pastor Black. Ayan. Ayan, maaari po ba na inanyahan ko lahat na tayo tumayo at bigyan pa natin ng isang ang awit ng ating Panginoon. Ayan, patuloy natin ganghin ang presensya ng ating Panginoon dahil tunay na tinubos tayo ng ating Panginoon sa ating mga kasalanan. Sabi ni Jesus, dahil sa kanyang dugo tayo nalinis, dahil sa dugo ng ating Panginoon, tayo pinatawad na tayo naging malinis na at patuloy natin makakasama ang ating Panginoon. Sabay tayo magpasalamat sa kabutihan ng ating Panginoon. As we say, thank you Jesus for the blood. Alalahanin po natin kung gaano tayo patuloy na pinapatawad ng ating Panginoon, kung paano tayo patuloy na binibigyan ng chance ng Lord para makapagbago tayo, kung paano tayo binibigyan ng Panginoon ng kalakasan. Jesus. I was so wretched, I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time.
3 minutes po para ipag-pray kung sino man po yung nasa isip na bawat isa. So, hallelujah. Itaas natin sa Panginoon kung ano man yung dalangin ng bawat isa. Ibigay po natin sa Lord kung ano man yung dalangin ng puso natin. Dahil ang Lord, tunay po na nakikinig sa atin ngayong araw. Bukas ang mga tenga ng ating Panginoon, nakikita ni Lord kung ano man yung nasa puso natin. Yes, hallelujah, Jesus. Yes, Jesus, maraming salamat sa iyo, Panginoon. Yes, hallelujah. Lord, tingin mo, Lord, yung prayer ng bawat isa ngayong araw, Panginoon. Yes, Jesus, naniniwala ko, Panginoon, na bukas ang iyong mga mata na narito sa aming kalagitnaan. Hallelujah. Alam mo, Lord, yung nasa puso namin, Panginoon. Yes, Jesus. Alam mo yung kailangan ng bawat isa, Panginoon. Yes, Panginoon, Jesus, maraming salamat sa iyo. Maraming salamat, Ama, sa pagtubos ng iyong sa amin yung kasalanan. Panginoon, maraming salamat. Panginoon, tinubos mo kami sa aming mga kasalanan. Ang iyong dugo, Panginoon, ang iyong buhay, ang kabayaran, Panginoon, upang maging malinis kami at maging kalugod-lugod kami, Ama, sa iyong harapan, Panginoon. Panginoon, patuloy kaming hihingi sa iyo, Panginoon. Patuloy kaming lulod sa iyong harapan, Panginoon. Patuloy kaming dadalangin sa iyo, Panginoon, kung ano man yung nasa puso namin, kung ano man yung nasa plano ng bawat isa, Panginoon, tinataas namin sa pangalan ng iyong dakilang anak na si Jesus, Panginoon. Patuloy, Lord, ibigay mo yung dalangin ng puso namin, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Yes, Father. Ngayong araw, Panginoon, pinagpipray namin, Lord. Lahat ng may mga nararamdaman, Panginoon, nararamdamang sakit, Panginoon, sa kanilang physical na pangatawan, Panginoon. Naniniwala kami, Ama, na sa pangalan na yung dakilang anak na si Jesus, Panginoon. Gumaling po, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon. And we pray once again, Panginoon, pinagpipray namin minsan pa ang aming Pastor, Lord, na si Pastor ay, Panginoon, patuloy mong himuin ang kanyang figuran, Panginoon. Alam namin, Lord, na ikaw ang great doctor, Panginoon. Walang ibang magpapagaling sa amin, Panginoon, sa kanyang nararamdaman kung hindi ikaw lamang, Panginoon. At kayo na lamang, Panginoon, ang pagbibigay ng mas kalakasan pa kay Ma'am Angie, Panginoon. Patuloy ko siyang hipuin, Panginoon. Kung ano man yung nararamdaman din ni Ma'am Angie, Panginoon, naniniwala kami, Panginoon, na makakasama ulit namin siya sa mga susunod na Sunday, Panginoon. Dahil, Lord, ang kagalingan, Panginoon, ang kalakasan, Lord, ay nagmumula lamang sa iyo, Panginoon. Patuloy namin itinataas lahat ng mga taong nangangailangan sa iyo, Panginoon. Alam mo, Lord, kung ano man yung nasa puso ng bawat isa, Panginoon, yung nasa puso nila Pastor Roy at nila Ma'am Angie, Panginoon. Alam ko, Lord, na buong tiwala, buong pananampalataya sila nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Ibigay mo, Lord, ang kanilang nais, Panginoon, ang kanilang nasa puso, Panginoon. Patuloy, Lord. Alam ko, Panginoon, na ibinigay mo sa kanila, Panginoon, ang kagalingan, Panginoon, at patuloy na hinihipo mo sila, Panginoon. Patuloy, Lord, ibinibigay namin sila sa iyo, Panginoon, dahil naniniwala kami, Panginoon, na gagaling sila, Panginoon, sa tulong mo lamang, Panginoon, at wala na sa iba, Panginoon. Gagaling sila, Panginoon, dahil sa kapit ng pananampalataya nila sa akin, Panginoon. Yung faith nila sa iyo, Panginoon, alam ko, Panginoon, na sobrang malakas na ito, Panginoon, at patuloy, Lord, nakakapit ang bawat isa sa iyo, Panginoon. Panginoon, we pray, Panginoon, lahat ng mga kapatid namin,
song natin na tribes at pwede na din po tayo magbigay ng ating offering at prayer box po natin nasa harapan na yes. Hallelujah! Kaya kung naman tayo pumalakpak, sabay-sabay tayo huminto